Ang tatay ang napatay sa engkwentro sa pagitan ng sundalo sa Tapas Capiz nitong ika-26 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang napatay isang tanod ng isang barangay sa Aklan na kinilala sa pangalang Peter Agudis. Matapos ang engkwentro, na-recover sa kanya ang bitbit na baril at mga bala. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Ronel Lamson, miyembro umano ng NPA si Peter. Batay ito sa intelligence report at sa mga dati umanong NPA na sumuko na sa sabak ng gobyerno. Paano po na-verify ito pong nakitang patay na ito na siya po ay miyembro ng NPA? Yes. Ang nangyari, ang nakabuo dira, kay ginkuhaan man sang picture, tapos 3 sources. So, binigay namin sa PNP, nagtanong din kami sa mga intelligence sources, sa mga former rebels, na may nakakilala sa iya. So, apparently, itong itong personality na ito, nagtrabaho talaga siya as milisyang bayan. Pero wala man na sa amon talagang kaso, pero dahil nga tumutulong siya abetting ba, given comfort and support to our enemies of the state, ang CPP, NPA, NDF. So Central Front, tapos Centro de Gravedad pa. So mao na to, nadamay siyang makaupo dito sa lakad nitong mga NPA nito, nagali pa siya. Oo. Ang address po nitong napatay po sa engkwentro, taga-Aklan daw po ito, Manika, Libakaw. Yan, Libakaw, Aklan, oo. Doon na siya, and then when we got word nga may nakakilala, so we already informed the local government, and local government was helping us na malabot ang pamilya, and now they are informed. Oo, yung pamilya... So, it's a matter of transporting na lang from diri sa Tapas going to Libakaw. Yung pamilya daw, yung pamilya po kasi ay dito po sa Aklan nagpaabot ng sentimiento na hindi daw po NPA yung kanilang miyembro ng pamilya. Itong si alias Tito. I would understand their sentiment na ganun sila, pero ang naka-identify kasi yung mga dating kasama din nila. So yun yung point na ligaw ka ng landas, pasinungalingan ka pa nga mayo ning organization namon, and then bigla kang nasama sa enkwentro. So hindi naman namin, we're not taking it against him kasi I think he was forced or victim of circumstance na nag-participate siya bilang milisyang bayan. But then ang point lang, his personality was verified by our sources among the former rebels. Matapos lumabas ang balita, humarap sa media ang asawa ni Peter na si Perla Agudis. Isa raw magsasaka at tanod ang kanyang asawa at hindi miyembro ng NPA. Nagsasaka raw sila sa bundok na bahagi ng Tapas. Kaya sir, hapon, galao na sir sa hapon, nagtughapon niya akong asawa. Sa salaysay ni Nanay Perla, asawa ni Peter, alauna raw ng hapon ay umakyat sa bukid ang kanyang asawa at pamangkin sa kanilang sakahan o kaingin. Pag alauna, alas 2 siguro sir, nakaabot na sa nadug ko sa may malapit ka among urumhan. Alas 2. Mag-aalas 2 raw ng hapon ay nakarating na sila malapit sa sakahan kung saan nakita pangaraw nila ang bayaw at pinsan. Pasigaw-sigaw pangaraw sila at nagsabi na tutuloy na sila sa sakahan. Ayon kay Justin, inabutan raw sila ng ulan sa lugar, kaya kumuha raw ng dahon ng saging si Peter at ginawang payong. Pagkatapos ay umuna na raw ito sa paglalakad. Sa di kalayuan ay naiwan raw si Justin dahil kumukuha pa ito ng dahon ng saging ng mga oras na yon. Pagdating raw ni Peter sa banging bahagi ay agad raw itong pinaputukan ng mga sundalo. Pagkaabot ko na sir sa bakuyon, hay mauran, nag-uran. Nag-igdas ko si angkol na sir kadahon. Paan na ba sir ngagin pandong? Dahon kung saging sa ato sir. Nagpaigdas ko si angkol na pandong, hay mauran. Pagkaigdas ko ni angkol na sir kapandong, nagpanaw ta imaw da, naguna ta imaw kay Justin sa dayan. Andang ginahay among ginayan agyan hay dang bakuyod ta sir among dayan dugto sa among urumhan. Pagkaigdas ko ni angkol na nagpanaw imaw, nagigdas pa dayon si Justin kuno sir dahon.
pag naigdas ko si Justin sir kadahon, natama ang si Justin kuno naigdas kadahon, nalinukpan datay angkol na. Nabatian na na. Nakita na na. Nag-adwin ko no sir si Justin kay angkol na nga nagturok ba sir kay angkol na. Hay tama ko no sir naturok si Justin kay angkol na hay wa datay ma'am. Wa datay Justin kakita sir kuno kay angkol na nga gatindog pa kun anon o. Wa utaw na sa dinggo. Hay pagkatapos na mga putok ay hindi na raw nakita ni Justin ang tiyuhin sa kinatatayuan nito. Kaya agad raw siyang tumakbo palayo sa lugar. Gulpi gata. Gulpi. Tawo nga nag. Gulpihan sir. Kita na kung pilang bilog. Si Justin ngayon anang ano do yun gumankon. Ha sir. Okay. Wa masana sir kakita kun pirang bilog hay sa bakuyod abi sir sa nagasurunod. Si Justin wa pagbarilait mga soldado na baril. Ha, mga soldado sir. Wa duhay nagpayagi utay mo sir de pagbupok kay angkol nang wala si angkol nat kita war kimot kita kay angkol na. Nagpayagi utay mo kuno sir na ana nga baril hay pinilak na dangagitan na kuno sir anang baril agbag. Anyong baril? Ay Justin. May bitbit. May bitbit imaw sir nga baril. Hay darong bilog ana sir nga anda sir nga baril nga dara. Tigsang bilog. Tigsang bilog. So ibig sabihin si Mr. mo may baril man imaw? May baril sir. Na ako tanamo sir matuod. Ano ro purpose ito? Aminado naman ang pamilya na may bitbit nga raw na baril ang sir, dalawa pero para lang daw ito sa proteksyon at pangangaso. Kapin pa sir, amo pang sira mang ginausoy namo sila sira nga ang hay sa bukid mayang kami sir. Ginabaril namo sir kababoy, ag mga amo mga pispis. Hay da amo sir nga pang sira dugtuya kon ay sa bukid wa makami haros sir beraan ka sira dugto. Gaalaga mayang kami sir baboy kun may alaga makasamit kami o manok. Anong klaseng baril ang nagabit-bit karani Justin at Mr. Mo? Tag kwagid sir dang pugak hangad ang. Hay pugak hang tamo sir tong tawag. So hindi ay han dahil sa maurato na misinterpreted mga soldado nga kuan imaw nga miyembro NPA. Buka ma sir, hay intel nga ni nanda. Intel na. Sir? Si Mr. Mungara, Intel imaw sir. Army ron. Nanindigan naman sa panayam si Nanay Perla na hindi NPA ang asawa dahil ginawa pa nga raw itong intel ng mga sundalo. Samantala sa panayam naman ng mga media sa barangay captain ng Manikal, Ibakaw, Aklan na si Kapitana Lipa Villorente, sinabi nito na hindi raw totoong NPA si Peter. Dinong doy malang akon nga gina pahisayod nga si Peter Isto Agudis hay isa nga kabarangay tanod ko sa barangay Manika. Nga pilang dag-o yun imo? Since nga nagpungko ako last 2023. Barangay tanod raw nila ito sa barangay Manika mula 2023. Ayon sa kapitan, sa boundary ng Manika, Ibakaw at Tapas lamang nagsasaka ang pamilya nito. Meron daw sila doong kubo-kubo para pagpahingahan. Anda nga lugar. So manguma maubusan at payag ito, mabalik man niya sa territory o saan lang nahamdangan. Habang gaano ron sanda sir, habang kaingin, gatanom, gahilamon, hasat mag-harvest sanda kaana nga panguma. Ito sanda. Hay pabalik-balik ang nun sanda sir. Hinabistaan anda, bisitahan kung okay yun anda nga umaiddo or ano na nga mga sapat o mga ano. Panguma ito. Panguma. Pero wakating kabalita nga si Peter or si Tito nga Raisa naging membro wak gidon sir. Siyempre iyat akakon doon gadayunan eh. Okay. Oo, iyat akakon doon gadayunan 4 piece bukod 4 piece iya ron kakon gadayon. Siyempre sayod ko ron anda nga kahimtangan o kun mga gasuportal sa bukid or uwa. Siyempre ka pangutan naman doon ako kanda. At mo ya sa Banuay. Oo, pero meron iya sir. Siyempre iya kakon nga ni ron sir. So personal kap ano imo nga pagpati miyembro mo at NPA? Sa ako niya pagpati, sir, hay bukod aron imaw it miyembro. Dahil nga, gintanod ko paron imaw kung miyembro imaw it NPA, di ba? Ibawal man doon katon nga sa gobyerno nga magbutang kita it. Isang sa bukid nga atong mga giging barangay tanod. Ang dating barangay kapitan na ngayon ay konsihal na si Fred Nerbar, hindi rin kumbinsido na isa ngang NPA si Peter Agudis.
Sa kanya raw pamumuno bilang kapitan ng Barangay Manika noon ay mahigpit ang kanyang pagkontra sa grupo ng NPA. Meron nga raw na 4 na lalaki noon na nakumbinsi ng propaganda ng NPA. Kaya nang malaman niya ito ay agad niya itong pinasuko at pinabalik sa sabak ng gobyerno. Pasun ko natabo nga to nga may apat ako ka mga tabo katong ako pa'y kapitan niya. Nahadaga ko propaganda sa ibabaw ay pero gintinguha ko gid suyan ko pa maagi ron niya. May papanaog. Pabalik iya sa gobyerno. Ngani ay sa kawat Diyos sa akong ideya man ay nakapasurinder ko iyaro apat ka mga inuwa nga to nga ginistoryahan man lang sa kilig diyan ron nga propaganda nga iyarong gisugid ko ani kato iya sa kampo ron sa libas nga. Do tabo nga ron ay nadaga man lang dahil sa kakulangon ko pangabuhi nga gakigisan da agin istorya hagyan it mga taga-ibabaw to nga ginistorya sanda nga hindi sanda makara kun sumunod kanda putan sa nakunot 6 months sa ibabaw simpi abiron ay do andang ginikanan hay tawan it 20 mil nga kas nga kwarta ag sambilog nga anwang ngani ay sa mga kuwang-kuwang bahaw sa edad ag nayang kinahanglanon ginanda sa anang pangabuhi ay nag-intra sunod sanda ngani nga mga 4 months na sa impi nga nagsunod pero ginusuyan ko gid pamaagi para magbalik ba sa atong gobyerno simpre sa ngagan niya kuan ba ka ako niya ako'y kapitan nag-impi paro akong mga sinakpan mga igbata ko paro na. Okay. Ngani doy natabo ka to nga nagbalik sandag makaron hay iya matasandaron sa nag-uulit ang si ilawod dahil nahadlok kunto sa ilayaag sambilog man yani karon hay pati ako karanggin pinadaghan ko mga impi at suwat nga gusto. Dahil nga raw sa kanyang pagkontra sa mga propaganda ng NPA nakatanggap siya ng maraming sulat. Pero hindi raw siya nagpatirag sa mga ito. High school pa ako ron, hay. Intinguha ko ikato nga, kabuabo nga NPO na ron sa Tarawito nga ron, pugad gin ako. NPO ron na, nagtinguha ako itong makatraining ako Kapgo. Sa dirag saan kami kato na assign mga 5 years. Doon nga raw unang panahon, mga high school pa lang si Kapitan ay marami ng mga NPA sa lugar. Pugad raw ng NPA ang Taroytoy noon. Kaya nakumbinsi siya na sumabak sa training ng Kapgo para makatulong sa pagpuksa ng rebuilding NPA sa lugar. Tungkol naman kay Peter Agudes, naninindigan si konsihal at dating kapitan na Fred Nerbar na tunay na sibilyan nga ito. Dayaron, pag-abot iya sa ay tito nga rang pagkatabo, ay klaro git arong nga sibilyan imaw. Nawagit at bukod inimot NPA. Bukod aron. Ag sa minatuod yang hay ginaako matanam do minatuod hay simpre hay sa gobyerno man ka ko ang mawalay ga pinusong kita. Do pugakhang hay andagin mata. Do yung pugakhang pero do nyata. Pero hakita ko nga to sa picture una sa mga cellphone na hay medyo masakit sa pamilya ba nga kita mo nga may mga karbin pa nga to siyempre hay wat tinon ando tawo doyon do pangabuhi hay medyo pakitaan mo wa man kita ka kontra sa military siyempre imaw do ato nga gidadangpan pirme pero hay gusto ko lang ko dai paabot do wa makita ka pakig-away galing hay masakit makakaon nga di ako hambay ka matuuran sa gagan nga iya ko sa posisyon makaron barangay Kagawad ag siyempre tabo man lang nagbutang katon ag di manaton ko ta mag tun-an do tawo mga pinusungara di bali akong mahambay hay siyempre daya umpisa katong kapitan pa ako hay nakabakay man lang sa dat armas karon hay umpisa nga nagtiyakawan ko baka anwang. Kung nasairan siguro nyo ka to, may mga daywang kabayi ka to nga. Ginbuoro anda nga baka, ginyagas nanda, pinamatay pa sanda. Do yun, do karoon di dahilan. Nandito tayo sa may
Kalamkan, Libakaw, Aklan at may ginagawang autopsy ngayon dito sa sinasabi nila na napatay na miyembro raw ng NPA, pero ang kanyang pamilya ay naninindigan na hindi nga ito miyembro raw ng NPA, mga kapobre. Mamaya titingnan natin kung anong resulta ng autopsy. Samantala, nagtungo ang tapas sa PNP Chief Investigator na si Police Executive Master Sergeant Roser Garde sa Aklan kasama ang doktor ng Crime Laboratory para isailalim nga sa autopsiya ang bangkay ni Peter. So as initial report, as initial sa nakita sa aton nga medical legal, Dr. Police Lieutenant Colonel Joe Martin Fuentes, may ara siya nakita nga ang kinamatay it biktima is gunshot wound sa particular sa head niya ang nakita na gunshot wound. So wala naman siya sang nakita nga other gunshot wound sa lawas or ibang parts ang lawas ang mga pilagid ang igo ya sir. Sa initial sang aton na doctor sir is sa initial niya is may duha ka gunshot wound siya nga nakita. May exit ka? Yes, may ara exit. Sa diin banda sir na parts ang lawas? Dira man sa malapit sa may ano niya sa ulo, sa may liog, dira man nag-exit ang bala. Samantala, ngayong araw ay nagkaroon ng closed-door meeting sa pagitan ng mga sundalo, pamilya ni Peter Agudis at mayor ng bayan ng Libakaw. Ayon nga kay Mayor Charito Nabarosa, hindi pa siya makapagbigay ng komento, hintayin na lamang anya ang revalidation at investigasyon ng tamang ahensya ng gobyerno sa nangyari. Shooting incident ay under sa kwan pa, under sa pulis kag sa Philippine Army. So, investigasyon na kung ano gido gintunaan, kung ano gidang natabo kay hindi man kita ka-interact o ongoing operation. PBB News Online.